Hey there everyone! Ako si Christian at welcome back sa aking channel. Today, excited akong pag-usapan ng isang libro na nabasa ko. At ito ay ang librong The Subtle Art of Not Giving the F. So, magandang araw sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa aking content na pinamagatan kong Unlocking Wisdom, 111, One Excerpt, One Book, One Week. So, ang gagawin natin dito, kada linggo, pipili tayo ng isang excerpt mula sa isang libro na nabasa ko na pag-uusapan natin. Susubukan nating alamin, talakayin, pag-usapan yung mga karunungan at kaalaman na pwede nating makuha at may apply mula sa mga libro na makakatulong sa atin. So yung unang libro na napili ko ay pinamagatang or may pamagat na The Subtle Art of Not Giving a Fuck, a Counterintuitive Approach to Living a Good Life. So itong libro na to ay sinulat ni Mark Manson. So isa siyang New York Times best-selling author, isa rin siyang YouTube content creator, influencer, at isa siya sa pinakaunang author na gumamit ng word na, yung F word, sa kanyang libro. Dati kasi 'di ba, parang pag sinabi nating libro, title ng libro, dapat maganda 'yan. Dapat yung parang kagalang-galang, 'di ba? Pero ngayon, may mga author na rin aside kay Mark Manson na gumagamit na rin ng F word sa kanilang sa mga title ng mga libro nila. Well, ang reason daw nila doon ay to shock the people. Okay? Well, technically, hindi naman din natin pwedeng husgahan yung libro na ito. Okay? Yung libro ni Mark Manson. Actually, isa to sa pinakamagandang libro na nabasa ko. Kasi, um, tumutukoy siya sa pang-araw-araw na pamumuhay natin bilang mga tao. So, ito yung ilan sa mga libro ni Mark Manson. Actually, ang ganda ng isa, oh. Everything is Fuck. A book about hope. Pinagsama niya yung F word at saka yung hope. Okay, so ito yung mismong description ni Mark Manson na galing sa kanyang website. Basahin nyo na lang siya. So if you're interested, pwede rin naman kayo mag-subscribe kay Mark Manson sa kanyang channel. So type nyo lang yung Mark Manson. Actually, nasa lahat siya, nasa ano siya, mga social media. Makikita nyo siya sa Threads, sa Instagram, sa Facebook. Ayun. So ang napili ko na excerpt ay matatagpuan sa chapter 1, page 15 ng librong ito. Don't Try ang pamagat. So basahin natin yung excerpt na napili ko. Everything worthwhile in life is won through surmounting the associated negative experience. Any attempt to escape the negative, to avoid it, or quash it, or silence it only backfires. The avoidance of suffering is a form of suffering. The avoidance of struggle is a struggle. The denial of failure is a failure. Hiding what is shameful is itself a form of shame. Ang galing, no? Sobrang baliktad siya sa gustong gawin ng maraming mga tao. Kasi diba tayo, madalas, ang gusto natin gawin, kapag meron tayong nararanasan na negativity, meron tayong naranasan na stress, naranasan na problema or pagsubok sa buhay, madalas, ang human instinct natin ay takbuhan yun. Ayaw natin nun. Gusto nating takasan yun. Pero sabi ni Mark Manson, the more na tinatakbuhan mo ang problema, the more na tinatakbuhan mo yung stress, lalo lang daw yun lalala, lalo lang daw itong magkokos ng mas marami pang problema at lalo kang mahihirapan. Tuloy natin, yung isa pa. Pain is an inextricable thread in the fabric of life, and to tear it out is not only impossible but destructive. Attempting to tear it out unravels everything else with it. To try to avoid pain is to give too many facts about pain. In contrast, if you're able to not give a fuck about the pain, you become unstoppable. Sabi niya, yung pain kasi, bahagi talaga yan ng buhay. Hanggat buhay ka, hanggat may buhay, hanggat nandito ka at lumalakbay bilang isang tao at meron kang hininga, hindi pwedeng hindi mo mararanasan ng pain. Bahagi siya ng buhay ng tao. Bahagi siya ng journey natin. Sa paglakbay natin, hindi pwedeng walang pain. Kung halimbawang tatanggalin mo yun, lalo lang daw itong makakasira sa paglalakbay natin. Lalo lang itong magkukos ng maraming pain palalo sa atin.
Pero kung halimbawang yayakapin mo daw yung pain na yon, yung mga negative experience na meron tayo, lalo kang lalakas, lalo kang magiging mas matagumpay. Nagbigay siya ng mga ng mga ordinary examples dito. Ito, the pain you pursue and the gym results in better all-around health and energy. The failures in business are what led to a better understanding of what's necessary to be successful. Totoo, diba? Gusto mo maging healthy, gusto mo maging mas malakas, gusto mo na lumaki yung katawan mo, or kung hindi man lumaki, pero gusto mo maging fit yung katawan mo, yung alam mo yun, yung healthy ka, wala kang nararamdaman na any sickness or diseases, kinakailangan mong pahirapan yung physical health mo. When I say pahirapan, ibig sabihin, kailangan mong mag-exercise, kailangan mong mag-strength training, kailangan mong um, mag-workout. Kasi kung halimbawa, ang gagawin mo ay hihilata ka lang buong araw kang manonood ng Netflix, buong araw ka lang mag-scroll sa social media, tapos yung mga kinakain mo pa, hindi siya masusustansya, puro junk food, puro matatamis, magkakasakit ka. Pero kung halimbawa daw, nararamdamin mo, okay, yung workout, yung exercise, yung physical training, yung strength training, magiging healthy ka at magkakaroon ka lalo ng mas maraming energy para gawin yung mga importanteng bagay sa buhay mo. And ganun din daw sa business, diba? Kapag tinignan natin, yung mga successful na tao, si Jack Ma, hindi naman automatically na naging successful agad yung Alibaba eh. Diba? Kasi kung aalamin mo yung istorya ng Alibaba, hindi naman agad na naging profitable yung kanyang kumpanya. Okay? May times na kinu-question din naman niya yung sarili niya, pero nagpatuloy siya kasi alam niya na part yun ng paglalakbay ng isang negosyante at ng negosyo niya. Merong highs, merong lows. Merong times na profitable, merong times na hindi. At yung mga times na hindi profitable at nalulugi siya, doon siya mas nag-i-improve palalo. Ganon din si Jeff Bezos, di ba? Yung kanyang Amazon, hindi rin naging profitable agad yung kanyang kumpanya. So, matagal na proseso. At yung mga times na nakakaramdam sila ng failures, ng negativity, yun yung times na nag improve siya. Yun yung times na mas lalo silang lumalakas at natututo sa buhay. Sabi pa niya dito, being open with your insecurities paradoxically makes you more confident and charismatic around others. The pain of honest confrontation is what generates the greatest trust and respect in your relationships. Suffering through your fears and anxieties is what allows you to build courage and perseverance. So yung pain, part talaga siya ng buhay ng tao. Hindi pwedeng puro pleasure lang. Kasi kapag puro pleasure lang yung hahanapin natin, sabi nga ni Dr. Anna Lemke, sa kanyang libro na The Dopamine Nation, ang mangyayari sa atin, hihina yung katawan natin. Kasi the moment na puro pleasure lang yung ating hinahanap, nag-dwell tayo palagi sa pleasure, okay? Puro sarap yung ating tinitikman, yung hinahanap natin, nararanasan, the moment na merong maliit na painful experience or stressful event sa buhay natin, maliit na stressful event lang yung nangyayari sa atin, ang mangyayari sa atin, mabilis tayong nalulugmok agad. Mas mabilis tayong nadidismaya, nadidisappoint, na-frustrate. Bakit? Kasi nasanay tayo sa sarap. By the way, si Dr. Anna Lane kaya isang psychiatrist. Yung kanyang libro na The Dopamine Nation, isa rin yan sa mga susunod nating tatalakayin. So, anong ibig sabihin? Ang punto ni Mark Manson at saka ni Dr. Anna Lemke, part din ang pain. Kung gusto natin maranasan yung pleasure at mas ma-enjoy pa yung pleasure, kinakailangan damhin din natin yung pain. Kasi kung alimbawa na puro pleasure lang, may times na aayawan na natin si pain. Pero kung alimbawa, titikman natin, okay, yung sakit, yung suffering, yung pain ng buhay, mas na-enjoy natin yung pleasure aspect ng ating buhay, ng journey natin, yung victory.
na meron tayo bilang mga tao. Ang statements ni Mark Manson sa kanyang libro ay isang paalala na ang discomfort ay isang mahalagang bahagi ng paglago ng ating buhay. Kailangan nating tandaan na ang struggles natin ang gumuhulma sa ating pagkatao at nagbibigay lalim sa ating mga tagumpay. He encourages us to focus on what truly matters at bitawan ang mga superficial worries na madalas nagko-consume sa atin. So, paano natin ma-apply ang mga lessons na ito sa ating daily lives? Una, alamin natin kung anong bahagi ng ating buhay ang madalas iniiwasan natin ang discomfort. Ito ba ay personal career, relationships, or self-improvement? Tandaan, ang pagharap sa ating mga hamon ay nagpapalakas sa atin. Pangalawa, dapat nating i-practice ang resilience sa pamamagitan ng pagyakap sa maliliit na discomfort araw-araw para ma-build ang ating mental at emotional muscles. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging fearless. Ito ay tungkol sa pag-acknowledge ng ating mga takot at pag-move forward pa rin. Ang mga sinabi ni Mark Manson ay isang napakagandang paalala na ang ating greatest achievements ay madalas nagmumula sa ating pinakamalalaking battles. Sabi nga ni Real Talk Darbs sa isang speaking engagement, the harder the battle, the sweeter the victory. Maraming salamat sa muling pagsama sa akin sa makabuluhang talakayan na ito. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang inspirational content. I-follow ako sa Facebook, YouTube, at TikTok para sa daily doses of motivation. Let's continue to strive and make a difference in our unique ways. Kita-kits sa susunod na video!